po. Welcome po sa channel ko. Ako nga pala si Giancarlo Bourbon o Jan Borbs. I-share ko lang po sa inyo kung paano kami magdiretsyon dito sa Bukidnon. At huwag po sana inyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel ko po. So, isahan na natin. Ito na nga yung pala yung titimplahan nating lechon. Nasa 85 kilos po ito guys. Napakalaki. Ano? Nakikita nyo, napaka-lusog. At nilakan ko na po yan guys. Nalian ko po na yan ng tie bar sa kanyang paa para hindi yan kakalas pag iniikot. At saka rin dun sa kanyang ulo, sa may ilong niya, saka sa ilalim, sa may baba, para hindi talaga yan iikot ng kusa pag nandun na sa tuyukan. Pakalaki talaga ng baboy ito guys. Sa manang side naman dito guys, gagawin naman natin dito, kita nyo dyan sa loob ng tiyan, makikita natin may ribs yan. Sa ribs na yan is bubutasan natin yan dahil may papasok tayong twine straw para itatali natin dyan sa tubo para mahila natin yung ribs niya pataas. So yan, binutasan ko na. Ang gagawin naman natin, lalagyan natin yan ng straw. Magkabilaan yung binutasan ko kasi para mahila talaga natin yung niya, buto pataas padikit sa tubo. Ito nga po pala yung twine straw na gagamitin natin doon sa binutasan natin na ribs. Ito yung papasok natin doon sa butas. Ito yan, pinasok ko na siya guys. Darili lang pala yung ginamit ko dyan para ipasok ko yung straw. Same lang din ang gagawin natin dyan sa kabila. Ito na yung magiging itsura niya guys. Tanyo dyan at doon sa kabila, pinasok ko na rin yung twine straw natin. Hindi ko pa yan itinali sa tubo kasi kita ko muna na sa inyo. Mangyayari dyan pag itinali natin yan sa tubo is didikit yung buto niya at spinal cord para dito sa lalim, sa kalikod niya is hindi yan babaluktot mamaya pag idiretso na. Ito na po, itinali ko na siya. Sisiguraduhin lang po natin na hihilahin natin siya ng pursaan para didikit talaga yung spinal cord niya sa tubo para hindi yan gumigiwang-giwang kapag itinuyok natin sa doon sa tuyukan natin. So ganyan lang yung pagtatali natin sa ribs ng baboy. So makikita nyo guys dito sa niya, hindi kami nagbibiyak, hindi kami yan binibiyak yan kasi nagre-reklamo yung customer namin pag binibiyak yan para daw kinukunan daw ng laman ng kanilang baboy pag biniyak. Ito na yung magiging itsura ng lechon natin. Yung tinali natin yung kanina doon sa ribs niya, ito na yun hindi na nakabaluktot at hindi na rin yan gigiwang-giwang pag itinuyok na natin siya doon mamaya sa tuyukan natin. At ito rin pala guys yung ang mga ingredients na lalagay natin sa tiyan ng ating lechon. Ito lang, bawang, dahon ng sibuyas, tanglad, dahon ng paminta, at saka asin. May asin din tayo nga ilagay. Ilagay ko na po yung ingredients. Susunod naman natin gagawin is tatahiin natin yung tiyan niya. Ang una natin tatahi ay dito sa may taba. Yan. Uunahin natin tatahiin at susunod doon sa balat. Okay, usahan na natin. Yan na po. Tapos ka nang tahiin itong taba sa tiyan ng baboy. Ito na yung unang tinahian natin. Ang susunod naman natin is dito sa balat niya. Twine straw lang din yung ginamit natin dito. Dito yan, dyan natin siya itatahi. So yan na po siya, natapos ko na siyang tahian sa kanyang balat.
Ganito lang po ang pagtatahi niya. Ang distansya na dapat na ganito rin kalayo. Dalawa ang tinahin natin dun sa taba niya at dito sa balat para hindi talaga siya bumuka mamaya pag isinalang natin sa apoy o sa baga. Ito rin guys, same lang din ang gagawin natin dun. So yan na guys, kikita nyo natahi ko ng sa kanyang liig. Ngayon naman is yung paa na itatali natin siya dyan agad sa sobrang twensor natin. Tatali natin siya dyan para hindi na yan nalapat pamaya dun sa lupa sa tuyukan natin. At para maganda rin tignan, para maayos yung yan po. Tapos nang tinali doon, indiretso ko siyang tinali doon sa liig na tinahian natin kanina. At mamaya kapag pulang-pula na po ang ating lechon, pwede natin itong tanggalin. Gamitan lang po natin ng kutsilyo. Putulin natin itong straw para matanggal. Yan na po, natapos na natin siyang i-prepare. Hindi na yan nakabaluktot. Yun talaga ang purpose natin na tinayaan natin sa likod para hindi talaga yan gagalaw-galaw. Para hindi agad yan mababali ang likod niya kasi napakalaki po talaga ng lechon na to. So yan po talaga, secure po natin yung pagtatali natin. So guys, isinalang na po natin yung lechon natin. Yan, so makita nyo. Ganyan na po kami mag-lechon po dito sa Bukidnon. Napakasimple lang. Yung uling pala namin guys, magkabilaan din para yung init talaga hindi mawala, para madali po siyang pumula. Yan o. Ganda diba guys? At yung itinali natin yun sa ilalim, tingnan nyo, hindi gumagalaw. Yan talaga yung purpose natin, yung pinaka number one purpose natin guys. At ang ano pala yung nilagay ko dyan sa balat niya para pumula is 50 lang guys. 50 lang, konti-konti lang, huwag masyadong maramihin. Kami na pong bahala kung paano i-estimate yun. Yan, napakaganda yung pagkapula niya guys, napakaganda, napaka laman talaga po nito ng baboy na to at napakalaki po talaga po rin ito. Ang estimated na po na oras po natin yan guys is mga 4 hours or 4 o kalahating oras pa yan maluluto kasi nakita nyo man napaka laman, medyo matagal-tagal talaga yan lutuin natin. So hanggang dito na muna tayo. Huwag niyo po kalimutang mag-share, mag-subscribe para sa susunod na po pagkita ko sa inyo kung paano kami mag-lechon dito sa Bukidnon. Salamat!